Hello mga kakabs. Ngayon meron na naman tayong presentation about sambong. Okay, sambong kung sa Bisaya to gabon. Ewan ko kung bakit magabon. So ito siya mga kakabs. Itong sambong is anti-diuretic po siya. So aprobado po siya ng DOH as listed as one of the herbal leaf na ginagamit para sa kidney stones. So, kung may kidney stones kayo, so maganda tong sambong para sa inyo. So, yung first na sambong, ituturo pa sa inyo yung mga other benefits, paano siya inumin at paano siya gawin. So, make sure na panoorin yung video hanggang pinakadulo, no? Nag-voice over lang tayo para rinig yung salita natin para sa inyo lahat, ha? So, after kong kumuha ng sambong niyan mga kakabs, so, hinugasan ko muna yan. So, 2 pieces lang ginawa ko yan just for the demonstration. Pero, kailangan nyo kumuha dito 10 piraso para mas puro yung katas. Okay? So, depende. Kung may kidney stones kayo, 10. Kung daily drinks, pwede 1 dahon o 2 dahon lang. So, daily drinks. So, yung pag-iinom nito, mga kakabs, Monday to Friday, inom kayo. Okay? So, rest day kayo, Sabado at saka Linggo. So, mapapaisip kayo bakit. Bakit nga ba? Okay? Ito po yung explanation niya mga kakabs. Since anti-diuretic po siya mga kakabs, ito po yung explanation ng anti-diuretic. Lahat ng excess salt and sugar sa ating katawan is nafa-flush po with sambong. So meaning, lahat na nagpo-formulate na pwedeng maging stones or kidney stones sa ating katawan, nilalabas ni sambong. Yan yung pinakamagandang epekto ni sambong sa ating katawan. So yung kidney natin talagang magiging healthy siya, hindi siya magkakaroon ng mga oxalates, mga formulation of kidney stones. Pero yung hindi maganda nito mga kabs is that yung sambong, pag dire-diretso natin ininom to, madidehydrate tayo. Madidehydrate tayo kasi yung lahat ng sugar, yung lahat ng salts ng ating katawan is nalalabas niya sa pamamagitan ng pag-ihi. So, to prevent that, that's why you need to drink this herbal tea Monday to Friday para hindi kayo ma-dehydrate at hindi malalabas yung lahat ng kailangan sa katawan, which is yung sugar tsaka which is yung salt na kailangan sa katawan yan as electrolytes para yung katawan natin patuloy pa rin yung pagdaloy niya para hindi tayo ma-dehydrate. Kumbaga, di ba? Kung ma-dehydrate tayo, medyo mahihilo po tayo niyan. Okay, so sa pamamagitan ng pag-inom nito araw-araw, maganda talaga to. Lalong-lalo na sa mga may sakit sa bato, may kidney stones. Okay, so ganito po siya mga kabs. No? After kong linisan kanina, okay, nilaga ko lang siya for about 10 to 15 minutes para lumabas yung katas niya. Lalagyan ko lang po siya ng mainit na tubig just to make sure makakatipid tayo. It's a one hack. Makakatipid tayo sa gasol. Okay? So, heater. Nilagyan natin ng mainit. So, after 10 to 15 minutes na pinakulo natin, ito yung gingitsura niya. Okay? So, yung dahon niya, medyo nakuha niya yung mga katas. So, hindi siya masyadong nasunog yung mga enzyme, yung mga kakabs. Yung enzyme na tinatawag is that yan yung mga nutrients sa dahon na kailangan hindi siya over 20 minutes na kailangan ilaga kasi pwede siyang mamatay. Instead na maganda yung effect ng sambong leaf nito, pwede siyang yung mga enzyme na yun yung pinaka-nutritious sa ating katawan is pwede siyang mamatay. So, make sure yung mga enzyme na yan hindi siya masyadong over-boiled kasi hindi siya maganda kasi namamatay yung mga nutrients na kailangan natin na intake. So, after natin ilaga nun, so pwede natin yang inumin. Okay? So, warm, pwede nyo lagyan ng honey, ng calamansi, and make sure wag nyo lagyan ng sugar. 'Di ba? Mostly Filipinos gustong-gusto yung sugar. Pero wag nyo lagyan ng sugar. Bakit? Kasi nawawala yung effect niya mga kabs pag nilagyan natin ng sugar yan. Okay? So, instead na lagyan natin sugar, so alternative natin yung mga stevia leaf or stevia powder, though hindi naman talaga totally natural yun.
it's good kaysa naman sa sugar, no? So, honey pwede din. Honey is maganda rin. Okay? So, another benefits ng sambong mga kabs is anti-inflammatory po siya, antioxidants, pwede siya sa mga taong medyo may mga cancer, may mga leukemia, yan, pwede siya. Okay? So, ang kagandahan ng sambong is mabilis lang po siya inumin. So, if gagawing tito, like a powder, pwede naman. So, make sure dry na dry talaga siya bago siya kunin from sun. Kasi magmo-mold siya pag hindi siya totally dry. Okay, pero mas maganda yung dahon, kung meron kayong dahon, pero parehas lang naman sa powder. Yung powder lang, yung dried is for longevity lang yun talaga yun. Okay? So, yun yung kagandahan niya mga kabs. That's why I highly recommended kung hindi kayo umiinom ng mga sambong, well, mag-try na kayo kasi sobrang ganda ng effects niya. Pwede din kayo mag-try sambong plus yung paragis.